Ako po ay hindi bahagi ng simbahan ng Iglesia ni Cristo, bagamat ang tawag ko sa mga tao sa social media, kapatid, mga kapatid. Pero ako ay nagpapasalamat sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo na pinahintulutan nila ang isang Rodante Marcoleta na tumakbo bilang senador. Mulat sa pool na nakilala ko siya, di ko alam kung gaano na siya katagal sa Congress, di ko siya kilala. Pero nakilala ko siya ng medyo matindi. This 2022 ba? Before 2022. Siguro mga late 2021, ganyan. Wherein naging matunog na siya kasi yung husay niya lumabas at na-appreciate ng mga tao. Rightfully so. Nung miyembro siya ng mababang kapulungan, makikita mo na angat siya sa iba. And consistent with his intelligence as a lawmaker, as an oversight, as a person vested with the power of oversight and investigation and aid of legislation. Nakikita ko lahat ng traits ng isang mambabatas na mahusay na sa kanya. Bukod pa sa napakagaling na statesman, similar to Tatay Digong, he tirelessly tries to explain yung kanyang mga punto to the nation, hoping that the nation, gaano man tayo kapayak minsan ang pinag-aralan o pag-intindi sa larangan ng politika at batas, sana'y maunawaan natin at makapag-nilay-nilayan natin na tama pala yung kanyang mga sinasabi. So isa si Rodante Marcoleta sa mga hinahangaan ko na politiko up to this point. And bakit ko pinasasalamatan ng tanggapan ng iglesia? Kasi the oligarchs kasi, maybe many people will have negative comments about Iglesia ni Cristo, yung mga hindi nila kapanali. Pero ang pinag-uusapan kasi dito ay hindi naman yung religious belief, bagkus a very strong group na napakalaki ng implikasyon sa ating politika na raising, tila baga, parang they are raising good people that are very good for the country. And hindi sila basta-basta matibag ng mga oligarko because of the power, yung pagkakaisa ng kanilang religion. What I'm trying to point out is those na may kapasidad na pumalag, those na may kapasidad na protektahan ang kanilang sarili habang isinusulong nila yung interest ng nakararami, interest ng bansa, sila yung dapat na napupunta sa position of leadership. So, again, this is sabi-sabi ko lang, content, pero this is a plea to various groups na may palag. Yung hindi personal na interest ang inaano. Actually, the Kingdom of Jesus Christ ay hindi ko rin naman relihiyon yun. Pero the way that Pastor Kibuloy supported someone like PRRD, hinahanga ko yun. Hindi lang man religious groups, kundi people na may karakas, kayang pumalag, like the Vice Mayor of Reyna Mercedes Isabela, si Attorney Harold Respicio, to which I understand is an IT expert, a lawyer and a CPA. So, may palag, May palag, yung mga ganon. I encourage every good men and women na lumaban. You put yourself out there. You unite. Diba? I think they are uniting ngayon sa PDP laban, merong coalition na natutol sa mga pang-abuso ng bayan natin. Personal interest, putang ina, yaman na yan. You are given ako, I believe in the will of God. And
Ako dati tinitignan ko, PRRD was given a friend na kagaya ni Pastor Apollo Kibuloy para tapatan yung mga media narratives laban sa kanya. The same way na I'm believing that Senator Marcoleta rin ay binigyan, ipinanganak na iglesia, ipinanganak sa isang matatag na relihiyon na napakalaki ng implikasyon sa politika to push something good. Hindi lang para sa mga kapatid na iglesia, kundi para sa buong bansa. There is a reason kung bakit ka nilalagay, bakit ka hinuhubog into someone that can actually do good. So I hope yung mga kababayan natin na may galing, may dunong, may prinsipyo at kaya niyong protektahan yung family ninyo and yung sarili ninyo while fighting against these evils ng gobyerno at ng bansa at ng mundo is to come forward and unite sama-sama. At kaming mga ordinaryong tao ay naririto naman para sumuporta at ipanalangin kayo. God bless you all. Saludo ako kay Rodante Marcoleta, sa 13 senador, sa lahat ng mga Duterte, sa mga nagsakripisyo ng kanilang mga buhay, careers. Isa pa palang gusto kong bigyan ng pugay, no? Hindi lang lahat ng vloggers, hindi lang lahat, kundi si Lorraine Badoy. Sa mga idol ko na, yung prinsipyo, ramdam mo. Yung pagmamahal sa bayan, ramdam mo. Yung pagsuporta sa, yung loyalty sa taong nagtaguyod sa Pilipino, ramdam. God bless sa inyo lahat. Ganito, Madam President. Kasi po matagal ko nang sinasabi, siyang na buwan na po ang nakararaan ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal, isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat at ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat, nakabarong Tagalog. Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang ganong pananagutan? Ano pong sinabi pa sa akin? Imbes na sabutin nila yung privilege speech ko noon, nasa pamimilit ko na, eto pong tungkulin natin eh. Naging PNP chief kayo. Ako po'y humanga sa inyo noon. Hindi ko rin kukwento ang lahat ng ito. Bakit ngayon? Bakit hindi natin gawin lahat yun? Alang-alang sa interes ng bayan. Kaya po tayo sumadsad ngayon. Dahil, yung pananagutan na yun, pinipilit po nating pigilin. Ang dami po nating pinagtatakpan. Tumayo siya, imbes na sabutin niya, anak ay sinasabi. Ano po sinabi? Ano po sinabi? Nagpalabas din po siya ng napakaraming video. Na kinakampihan ko si Diskaya, nagblabla, na ang asawa ko raw ay independent na ganito, lahat po, pati yung tayo ko sa Congress noon, na sinasansala ko yung makasama ko because ngayon ko lang nakita ang Vice President nagpipresent siya ng budget for 2025. Inaaglahi siya sa budget 2022 and 2023. Yung mga ganun po. Bakit po ngayon biglang nagbago ang kulay natin? Bakit po ganyan tayo ngayon? Bakit po napakababa? Siguro po, kung may pagkakataon tayo maring bukas o kamakalawa, makikita po ninyo yung complete video yung nangyari nung Lunes, May 11, 2026. Kung paano, alas 7 pa lang ng umaga, nandito na yung tropa ng NBI na nakipag-coordinate sa opisina ng OSA. Sapagkat balak pala nilang hulihin ang isang senador. Hindi po ba nagkaroon po ng admission? Tinanong ko pa kaya ang ating former SP kung nakita niya yung warrant of arrest. Pinakita ba sa'yo? Sabi naman niya, hindi, naniwala po ako ron. Ngunit bakit sinabi niya, o iko-coordinate kayo sa USA? Alam po ba niyo, Madam President, kung ako po, Senate President. Kaya lang naman ginagawa, halimbawa ito, Madam President, na hindi naman po magiging Senate President. Kung ako lang, hindi ko papayagan yun, Madam President. Bakit po? Respeto na lang sa premises ng institusyon na ito. O, gawin niyo ang gusto niyong gawin. Huwag dito, nakikiusap ako, utang na loob, huwag dito. I will do that. Pero ano po nangyari? And the rest is history. Hinabol po ng hinabol, kamutik na po nahulog sa danan ng senator po. Ganun po ba ang pagtrato sa isang senador? Kinasabot ko po yung tanong, bakit po tayo nagkaganito? Isipin po ninyo, bakit hindi kayo magsimula doon? Meron po ba isa sa mga minority counterparts natin here, Madam President? Meron po bang isa na sumama sa akin? Nung ako'y nagsasalita na parang si John the Baptist, ako na lang ang isang nagsasalita. Ituloy natin ang investigasyon. Meron po ba silang lakas ng loob na samahan ako? Madam President? Wala po. That's why I'm objecting to the motion. Wag po tayong balat sibuyas. Wag po tayong balat sibuyas. Salamat po, Madam President.